magandang tanghali po sa inyong lahat mga boss, mga madam, mga sir, at welcome again po sa ating vlog. So for today's episode po natin ay dito po kami ngayon sa bayan po ng Balongaw, Pangasinan, at meron po kaming ipapakitang property po sa inyo dito na meron pong sukat na ano po, 1 hectare po siya. Isang hektarya po ito na farm lot. Ayan, so ipapakita ko po sa inyo, ililipot ko po kayo sa property na ito. So ito po yung property mga ma'am, sir, mga boss, at ito po ay meron pong sukat na 1 hektarya. At ang ano po nito, meron na po siyang gate. Ayan, at ang maganda po dito ay clean title po ito. Buhay yung nakapangalan sa titulo, walang extrajudicial. So nakaalong ano po siya, nakaunan po siya dito sa barangay road o farm to market road po siya. Ang estimate kong frontage na sa mga 100 meters po siguro, more or less. So hanggang dun pa po yan, tapos hanggang dito po sa part na yun, no? Yan, so may ano po yan, medyo kumurbada po konti po dyan. At ang shape po ng property nito ay square po siya. Ayan, so itong property nito ay TCT Torrents na po ito, electronic title na po siya. At ang presyo po ng property nito ay 3.8 million. May konting bawas pa daw po ayon po sa mismong may-ari sa property nito. So ang team po namin ay nakadirect po sa mismong may-ari sa property nito. So yun po yung kanyang deep well. Ayan, may deep well po doon, yung may drum. Ayan, at marami po itong nakatanim na mga puno. Ayan, may 2 fish pan, may mga kalamansi na nakatanim, may mga buko. Ayan, kita-kita po may mga tanim po niya. At meron po mga puno ng sampalok, akasya, mangga. Ayan, may jimelina. At yung mangga po niya is 1, 2, 3, 4. Parang 4 yata yung mangga niya. Pero may mga malilit pang mangga na nakatanim. So itong property na ito, yun nga po, develop na po itong property nito. Meron 1 kubo. Yan po yung kubo po niya. Papakita ko sa inyo mamaya. Yun naman po yung kanyang CR. Ayan, at ito po yung dati po nilang tinamdan po ng ubas. Ewan ko lang po kung ano yung tinanim nila. Ano tinanim dito, boss? Gulay na, gulay? Sitaw? Sitaw na. Ayan. So ito po ay meron nga po 2 fish pan, may 4 na mangga, at ano pa, may 35 daw po na mangga na katimon at native, halo na po siguro. At malilit pa po siya, siguro sa mga ilang taon pa lang, o mga 2 taon pa lang siguro. So yun po yung mga ibang mangga po niyan nakatanim. Ayan, alam ko mga native to eh. Andun yata yung mga mangga nakatimon sa part na yan. So ayun po yung mga mangga na native na malilit pa, nasa mga 2 taon o 1 taon mahigit po siguro. At merong 4 na sampalok, meron pong 50 na kalamansi. Andun po yung mga kalamansi po niya. At merong 10 coconut o nyog. May 8, may 8 langka, may 8 guyabano, may 8 orange daw po. So saan yung orange dito? Ayan. So at meron mga saging at pinya. Meron din daw pong 37 daw po na guapol trees. Ayan, meron na rin pong kuryente po ito. Naka-install na po yung kuryente. At mayroon na rin pong ito po, meron na pong kuryente po dito sa ano niya, sa CR po niya. So ito yung CR. At yung buong property po pala ay nabakuran na po siya. Nabakuran na po. At may mga mountain view po siya dito sa part na ito. Kaso nga lang medyo maulap, kaya hindi po natin makita yung mountain view po niya. At ito nga po, matahimik po dito sa lugar na ito. Dahil parati po kami pupunta rito sa lugar na ito, dito sa bayan ng Balongaw. At mga 300 meters lang po siguro ang layo po niya sa Barangay Cemented Road. Ayan, may mga kapitbahay na rin po dyan sa part na yan, no? May mga kapitbahay na po dyan, mga konkreto ng mga bahay. Ganun din po dito sa kabila. Ayun, may bahay na rin po doon. At ang maganda po dito, kung sakaling gusto nyo mag-expand, doon po sa kabila, sa lagpas po ng bakod ng property, ay binibenta rin po yan. So pwede kayo mag-expand. At siguro mga 7 minutes po driving sa National Highway o sa Pangasinan Nueva Ecija Road. Mga 10 minuto po siguro ang driving
papunta po sa town proper, o tsaka mga 15 minutes o 20 minutes po siguro driving sa exit po ng T-Plex papunta po dito sa sa property, at mga 3 oras din po siguro ang biyahe kapag sa galing po kayo ng Maynila. Ayan. So ito nga po yung kanyang fish pan. So ito po ay dalawa yung fish pan po niya. Sa ngayon po ay ito lang po yung may laman na tubig, dahil hindi pa po gaano umuulan, at meron daw po itong laman na tilapia. At kasama na si bintana, boss. Lahat ng equipment, lahat. Tapos ilan yung karga ng fish pan? 1,000? Para sa 2,000 daw po yung karga ng fish pan na tilapia. At kasama na daw po lahat ng equipment sa bentahan ng property na ito. Ito po, may mga solar po siya dito. Ayan, ito nga po yung kuryente po niya. Ayan, nakakabit na po. At ang internet connection po dito ay data, dahil may mga cell site naman po dyan. So malakas po ang signal. At ito nga po yung pangalawang fish pan po niya na walang laman na tubig. So ito naman po yung kanyang kalamansihan. Ewan ko na to. Ano tong puno to, boss? Guapol. Ito yung guapol. Ayan, ito po yung guapol. 37. Tapos itong kalamansi po niya, mga ilan kaya to? 50? Mga 50 daw po yung kalamansi po niya. Mga mangga, 30 yung mangga. Ito yung katimon, di ba, boss? Ito yung katimon. Ayan po yung mga mangga po niya nakakatimon sa part na yan. So may mga space pa po na pwede kayong magtanim ng gusto nyo pang itanim na prutas o gulay sa part na ito. Ayan. So fully fenced na po yung property na ito. Nakabakod na, dahil para at least po, para at least po secured sa mga kambing yung mga tanim po nila dito. So ito mga bayabas to, malaking bayabas to mga to. Ayan, may mga langka. Ayan, may mga duhat, iba-ibang klase pong mga prutas ang nakatanim po dito. Kaya sakto-sakto nga lang po, at makakatanim lang po ito, mga 1 taon o 2 taon pa lang po itong mga to. Ayan, sa mga magre-retired, maganda po ito. Tapos sa mga mahilig pong magtanim-tanim po kagaya po nito, ay para sa inyo po ito, dahil may mga space pa naman po na pwede kayong magtanim pa. Kaya sa harap pwede pa kayong magtanim doon. Ayan, ang maganda nga po, nabakuran na yung buong property. Malinis yung kanyang titulo, dahil kami po nag-transfer ng title po niya. Electronic title na po siya, buhay yung nakapangalan po sa titulo, tax updated, at ready to transfer na po siya. Ang maganda po nito, nakaalong farm to market road po siya. Survey na rin po, dahil nabakuran na po, dahil kami rin po nagpa-survey. At may mga extra pang poste kung sakaling may maputol na poste ng bakod. At kasama na po sa mga bentahan itong mga to, mga equipment daw, lahat na dito sa loob ng property. So ito po yung kanyang CR. Ayan po, ito po yung CR po niya. Ayan, ito po yung CR po niya. Ayan po, may drum po dito. Ayan, at may ilaw na rin. At ito po yung kanyang kubo naman. Ito po yung kubo. Yan, kami rin po nagpa-deliver po niya yung kubo na yan. Mga 2 years ago na. Yan. So hindi lang po nila na ng varnish po ngayon. Yan, naka-install na rin yung kuryente talaga. Ayan po. Pailaw natin, baka just makita niyo po na may ilaw. Oh, may ilaw na. So ito po yung niya. Ayan po. May 2 kwarto po yan, up and down yung kwarto po niya, at naka-jealousy na rin po yung kanyang bintana, at ito nga po yung kuryente niya. Ito nga po yung mga tambayan po dito. Ayan. So katapos lang po namin kumain dyan. Ayan po, at
may tumingin din po kanina na kliyente, prospect buyer po namin, kaya pinakita po namin, pero hinintay pa namin yung update. Pero hanggat wala pa pong money involved ay ipupush pa rin po namin ito para makita nyo po, baka sakali kayo po ang makabili. Ayan. So dati po itong tinamnan po nila ng ubas, ngayon po ay sitaw na lang tinanim po nila. At dito maganda rin po magtambay dito dahil malilim po dyan. At maganda po dito, flat po yung property. Ayan. At wag nyo na pong alalahanin yung caretaker dahil may caretaker na po ito. Pwede naman po na siya ulit yung kunin kung sakasakali po. Kung sakali may caretaker naman po kayo, pwede naman po yun dahil kompleto naman po lahat. May kuryente na, may CR, may source of water na deep well, at may mga i-maintain na lang o magdadagdag na lang po kayo ng gusto nyo itanim o kung ano pa yung gusto nyo i-develop dito. Pero maganda rin po itong gawing resort dahil po dito wala pong resort po dito. Ayan. So dito tayo kukuha, ito yung tubig po nila, deep well. Ewan ko lang kung buhay ngayon. Ayan. Naku, patay, namatay, bubuhay na lang. So may 4 na mangga na malalaki na po at may mga niyog. Ayan. So panoorin nyo po yung kanyang drone video po para makita nyo po yung kabuuan ng property sa taas sa kanyang drone shots. Panoorin nyo po. So kung may ibang katulungan pa po kayo, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo makita itong personal, itong property nito, schedule nyo po para masamahan po namin kayo. Ulitin ko po, ito po ay 1 hectare. Ang presyo po niya ay 3.8 billion. May konting bawas pa daw po. Tax updated, no extrajudicial. Torrents title po siya. Buhay nakapangana sa titulo. Yan, at nakagate na. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.